Pili mo ni ang last topic sa resurrection of the dead. Ibawa naman nato ito no, sa itong mga pagkabanaw sa minatay. Dayon, ato na pong itong andiri, the resurrection power. Unsay kining gahom sa pagkabanhaw on or the importance of Yeshua's resurrection for the believers. So, unsa ka importante ang anaagi pagkabanhaw. So, mo ni pinaka-importante kay walay laing nga makita nato nga niyan hidiri, a great man nga nagsangyaw sa kamatuoran nga namatay og nabanhaw. Gani nahimo na nga controversial no sa tibuok kalibutan kung kinsa gyud tinuod nga relihiyon o kinsa gyud tinuod nga dalag kamatuoran. Gani ilang gikuan sa palimitan sa Muslim world nagisgot sila dito nga si Muhammad nagsangyaw pero wala ubanhaw. Katong dito dapit si Buddha nagsangyaw pero wala ubanhaw. Pero karon si Yeshua nagsangyaw namatay pero ni banhaw. Kita ninyo no nga dako kaayo og importante ang pagkabanhaw kay mao na atong buhi paglaom. Mao na ang mga mystery nga dili kay ta magpabilin nga kanang inanira tong pagtuo, no? Nga walay mahitabo dituo ra ta pagkahuman. Mamatay ta, dayon rest in peace. Wala na yan. Dili inana. So, ang kaimportante manggod sa resurrection is una diri, no? Sumapahingon din sa 1 Corinthians 15:12-18. Mao manggali ni ang gisangyaw ni Pablo nga ug wala pay pagkabanhaw aw ang among pagwali wala kinibili. Ato kay basahon. Kay matod pa dinhi the risen Yeshua or the risen Christ our hope. Now if Yeshua is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Yeshua is not risen, then our preaching is vain and your faith is also vain. So nakita ninyo nga sa panahon gali ni Pablo kani adto, naanad niya ni mga pangutana nga nagingon nga walay pagkabanhaw sa mga minatay. Mo din gingon verse 13, kung wala pay pagkabanhaw sa mga minatay, then wala untang mabanhaw si Yeshua. Then kung si Yeshua wala mabanhaw, then ang among pagwali kawang lamang nganha sa inyong pagtuo. Kung inyong pagtuo kawang. Okay. Yes, and we are found false witnesses of Elohim. So makaplagan nga silang Pablo o ang mga nagsangyaw sa pulong, mga mini nga mga saksi. Because we have testified of Elohim that He raised up Yeshua, whom He did not raise up, if in fact the dead do not rise. So, bali, gisulti yun ni Pablo nga ito kanila na kung wala pa'y pagkabanhaw, o mga mini nga mga saksi. Nga, wala pa'y mga pagkabanhaw, wala untay mamatay nga banhawon. Gani sa verse 16, for if the dead do not rise, then Christ is not risen. Kung dili mabuhi o dili mo mabanhaw ang mga minatay, then wala unta mabanhaw si Yeshua. And if Yeshua is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. Wala pang mabanhaw si Yeshua, now kawang ang atong pagtuo. O ingon diri, magpabilin mo diha sa pagpakasala. Then also those who have fallen asleep in Yeshua have perished. Ug katong nangamatay diha kang Yeshua ay mga hanaw to sila. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. So sa ato po, wala bilay paglaong, wala po'y pagkabanaw diya kang Yeshua. Kita nga nagsunod kang Yeshua ay pagkamaluoy nato. Kaya wala man dahil paglaong. Muna gingon din ha. Nga naagay gahom ang pagkabanhaw. Naa siya importance. Kaya ang wonder is, give us the chance to live godly life in Yeshua. Sato kang gitaghaan taghigayon, na magkinabuhi kang matarong o Diyos nun. Kay dili man banhawon sa Elohim. Diha kang Yeshua ang dili matarong. Gani na may pagkabanhaw sa mga minatay nga dautan, pero dito sa kalaglagan. Pero dinhi, banhawon ta para makikubang ta dinha niya. So mauna nga nakahatag na siya nga magbinuutan gyud ko, di nagid ko magpadayon sa pagpakasala, magkinarong nagid ko, makinabuhi nagid ko Dios nun. So mayon diri sa 2 Timothy 3:12, those who live a godly life shall be persecuted. So muna nga daghan tag mga paglutos karon kay nagkinabuhi man tang matarong. Gani kadto magaling bag-ong gi-assassinate dito sa Amerika. Tungod kay nagsangyaw siya og revival. Meaning, doktrina sa pagka-Diyos nun, doktrina nga uyon yun sa Biblia. So, muna niluto siya. Gani, sa Acts 3, verse 12, ato kung magaling makita din nga, nagingon ang pulong. So, when Peter saw it, he responded to the people, men of Israel, why do you marvel at this, or why look so intently at us as though by our own power of godliness we have made this man walk? So, kung sa ito makita diri, pinaagis pag kinabuhi nilang Diyos nun, nakahimo sila og mga milagro.
Tungod na siya sa kay naa kay gituoan nga kung magkinabuhi kong Diyos nun, one day mabanhaw ako balik. So muna yung give us the chance to live a godly life. Ito mga nagtuo may tungod sa pagkabanhaw. Okay, ikatuha nga importance ani is proves Elohim faithfulness to fulfill His promise. Pasabot nga unsa nang prove sa English, abi siya, nagpamatuod nga matinud-anon ang Elohim sa iyang saan. Na kay klaro man sa pulong, naamang gina, no? Bisan pag-asa nato iko ng scripture, naamang gina nagisgot man gyud og adun lagi pagkabanhaw sa minatay. Kaya nakita nato nga siya mismo nabanhaw gikan sa minatay. So kaya na sa Elohim ang pagbanhaw. So pasabutan ni nga proves Elohim faithfulness to fulfill His promise. So saan na niya? Then ikatulo is proves Elohim's mighty power. Sa pagdawhanan ng Elohim, imagine ha? Nga katong nangamatay na una kang Yeshua, abo na gito sila nga abo, wala na gito sa patawala na yung mga kanang dili mo matrace ba? No, ug asa na ba to kay uban gidauban, ang uban gianod sa suba, ang uban to ginamay sa dagat. Pero pagkabanhaw sa mga minatay, matingala ka kay bisan out of nothing. Nakita gyapon na kining tawhanan nga namatay kaniadto nga nawala, nabalik og nabanhaw. So inana kagahom, no? Limang kag gani daghan na may nabanhaw kay katong pagkamatay ni Rabbi Yeshua niadto siya dito sa Hades. Di ba na ay mga Old Testament saints na nangabanhaw? Katong mga Old Testament saints nga nangabanhaw, tuan na to sila sa langit. Kauli na to sila. Ang kinsa to sila? Basta kay mga Old Testamento, no? Posible nga ang tanang balaan sa daang testamento nabanhaw o niadto na sa langit. Ang uban ana di katuo. Sa dila nang di mo tuo. Ang dili man gud mo tuo, wa gyud tay kuan ana, wala gyud tay mahimo. No, kay ang atong gurnita kung ra gyud sa mga muto. Mo bitaw nang John 3:16 lang daan kung mutuo kasi ang butong anak di ka malaglag. So kaning pagkabanhaw sa mga minatay, kinahanglan niya po ni pagtuo. Kung wala kay pagtuo, saan ni pagkabanhaw? Muna, kinahanglan ni pagkabanhaw, kinahanglan ni pagtuo. So nagpamatuod sa gamhanang gahom sa Elohim muna, ang power sa resurrection. Ikaw pa, give us the perfection of our faith. Makahatag og paghimpit sa atong kalag, sa atong pagtuo. Gani mo na gipangandoy ni Pablo sa Philippians 3, nagingon siya dinhi, maog na yang iyang gipangandoy kay ngano man unsa man di ay kanang resulta sa pagkabanhaw. Mahisama ta nga perfect sama sa atong langit ng Ama, di ba Matthew 5:48? Ingon diha, be perfect just as your Father in heaven is perfect. So dili ta mahimpit igsuon unless dili ta mabanhaw pag-usab. Gani si Rabbi Yeshua, dali lang na pa siya diri sa kalibutan, dili na to makita siya nga perfect. Holy lang siya. Mo nang nagingon siya nga ako patyon paghuman ikatulong adlaw I will be perfected. So sa to pa ang power sa perfection is naa sa pagkabanhaw sa minatay. Mo gali nagingon si Pablo sa Philippians chapter 3, nagingon siya dinhi nga that I may know him ug ako siyang hibaluan ug ang gahom sa pagkabanhaw. Ug ang pakig-uban or fellowship of his sufferings being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Mismo si Pablo, nagtinguha siya. Galing siya, I may know him. Ako yung mahibaluan si Yeshua, ug ang gahom sa pagkabanhaw, ug ang iyahang pakig-uban diha sa pag-antos, nga conforme siyang kamatayon. If by any means, ug mao ni, I may attain to the resurrection from the dead. Nga naman, umuuna ni karon ang chance nato nga ma-perfect ta. Mo ni nga give us the perfection of our faith, Hebrews 2:10. Nga nakita nato dinhi nga si Rabbi Yeshua was the captain of our salvation. So unsa iyang trabaho? Nag-ingon diri, for it was fitting for him for whom are all things and by whom are all things in bringing many sons to glory to make the author of their salvation perfect through sufferings. Na dili man ka mabanhaw, ug di ka mamatay, ug di ka magantos. So naagi pag-antos ni mamatay din mabanhaw. So mo ni ang gahom ni Rabbi Yeshua nga dadon niya ang daghan nga mga anak ngadto sa imaya, no? Aron nga to make the author aron mahimo nga ang nagugugmat silang kaluwasan mahimpit pinaagi sa mga pag-antos. Mo nagyapon ni sa 1 Peter 3:21-22. I-confirm pagyapon ani nga verse nagingon dinhi. There is also an antitype which now save us, normally baptism, not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward Elohim through the resurrection of Yeshua, who has gone into heaven and is at the right hand of Elohim, angels and authorities and powers having been made subject to him. So nakita ninyo? Nagani naagi nay mga pangutana no. Na kuan ko kay mismo atong si Claudia dito sa kuan, papamuyinaw man ako to sa image o kanang about sa heaven.
Si Claudio mismo nag-doubt na siya kay nakadungog siya og doktrina dito sa dito sa Mississippi. Yung simbahan dito nga pag mamatay ka, dili ka dito sumatog langit. Ambot sa tulang explanation nga dito ra gyud ka sa Jerusalem. Napagkalayo pa adto. So gi-question ako, kung karon, kung mamatay ka karon, o dili ka moatog langit ka padulong. I don't know. Mura gyud gyapon Mura ni panag-ingnan ba musakay kag bus. Pagsakay nimo bus, pangutana ka sa konduktor, dai, dong asa ka mo adto. May man kag ambot lang ani konduktor. O kag imong biyahe padulong kag Sambua, pagsakay nimo kay tikita na ka ingnan kay kas konduktor. Hamang ka dai. May man kag ambot lang. Di ka panaubon konduktor. Mura pud na. Pangutan mo, dai mo adto. Ay langit. Ka-sure ka ayo sa pulo. Pag ka-sure ka sa pulo, manong libugon pa man imo nga klaro naman John 14 verse 3, na nag-ingon dito na si Yeshua, kung asa ko tuaw sa bang akong ulipon. Muna sa John 12:26. Gani og naandam na nako ang inyong balay dinhi sa langit, I will come again and receive you to myself. O kaklaro na. Na ito, yung tami mo kanala i-logic lang nimo pagsabot, logic baka natawhanon. Nga kung example mamatay ka karon, si natural, ang body nga wala na ikalag, patay gina siya. Naagi place para sa kalag. Gani, kuha magaliman na ni Mrs. Kay mura po so si Mrs. na mura magnadala aning doktrina nga, mura, I'm sure kapadlog, matay ka, natakdan ka ng doktrina, nakaklaro na. Kinalang, motudlo ka, sigurado yun kung saan niyo, palitan ka, magtudlo ko niyo, mamatay mo karon ambot lang tao, ako padulong. Di ba mag-doubt mo? Kung saan man din lang itudlo na din, wala din ikasiguran lang kaluwasan. So, dili na lang nato basihan ang ato mga filosofiya sa kalibutan. Basihan na lang nato ang written words. Basihan na lang nato ang pulong ni Rabbi Yeshua. Nga nag-ingon siya, Kaklaro ang butang nato di sa kanilang duha lang gali ni cover. Klaro na kayo nga gingon diri and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Sama na. Ang si Yeshua, tuwa sa langit. Na karon og gibalikan kaniya, ahalay kaniya butang. Butang na pas panganod kay tuwa ka dito og magbagyo, uban ako ka dito ra ka. Ingnon na ka, diha lang ka anak kay unya na kanak ko dadto sa Jerusalem ug tanang linyar. Inanay ingon Rabbi Yeshua. Nag-andang nga ni siyang balay, kay pag nag-anda ni mo balay, na humanay mong balay, balikan kanya kay ibutang kanya siyang balay. Pagklaro na. Nya libugon pa gid ko. Sa naman taong tinuhuan Pagklaro na John 12:26, where I am there myself and be also. Si Rabbi Yeshua. Di ba naglingkod siya sa tuong kamot sa langit ng amahan? Wala kung ikuan si Miss Gilali ng Miss na, unsa ka teacher ka, di ka kabalog, asa ka kadulog? Kaklaro na dimension na third heaven. Ikatulong langit, naay ikatulong langit. Naay gitawag og heavenly place of Yeshua. Naa po heavenly place ni Father. Wala na og asa diha nga ang sa kalangitan, importante nakikuban tang Rabbi Yeshua sa langit. Mo na importante diha. So klaro kayo, no? So muna ni. Dili na lang panglibugon, mo ginang tuon tagpulong kay ug mamatay ta ni kinabuhi, di ba? Bali gato nang itun andiri about sa judgment. Nga Hebrews 9:27, and it is appointed for men to die. Appointment nato ni naatay day of appointment nga mamatay ta. Then after this, the judgment. So ang judgment nato whether life or whether destruction. So klaro na siya, So kung naata kang Rabbi Yeshua, sigurado kang buhi mong espiritu, muuli ginang espiritu sa lugar sa mga espiritu. Kung patay imong espiritu, muuli ginang kalaga sa lugar sa mga patay espiritu. So muna, no? So after this, the judgment. Muna na yung dahil diri. Okay. Number 5, the power of resurrection is release from condemnation and come before Elohim in righteousness. Nato pa, no? Na maka-realize ka nga, magsinugit ka kayo nato man-realize, kay dili man kayo tadagko kay sala. Diba? Pero atong mga gibutan nato mga kriminal na kayo di pasaylo sa Elohim niya pagkatapos gitagaan ana nga paglaom nga bisan sa atong pagkamakasabi sa atong paglublob sa pagpakasala kung naghinulsol ta nagkinabuhi ta nga Elohim nun malibre na ta sa atong pagkahinukman condemnation kanya makaduol na ta sa Elohim diya sa pagkamatarong tungod na sa power of resurrection naa kay tinguha na gani mo man ning tuya ng Hebrews 9 daghan man ang bersikulo so mukutlo lang tag pila ka bersikulo din kamo na lang dayoy basa according pa sa Hebrews 9 verse 14, nagingon din how much more shall the blood of Yeshua, who through eternal spirit offered himself without spot to Elohim, purge your conscience from dead works
to serve the living Elohim. O sa ito makita diri nga pinaagi sa dugo ni Yeshua, nga pinaagi ngadto sa walay katapusan nga espiritu naghalat sing kaugalingon nga wala gibuling sa Elohim, naghinlo sa atong konsensya gikan sa mga patay nga buhat aron makapangalagad ta sa buhi nga Elohim. O, so kung wala pa mo offer si Rabbi Yeshua sa iyong dugo, pasabot wala pa siya mamatay, ay wala agad ta. Ha? Pero tungod kay namatay man siya, no, ang iyahang dugo mooy naghinlo sa atong mga konsensya, naghinlo sa atong tibuok nga pagkamakasasala. Kung pinaagi siyang pagkabanhaw, na-justified ta, nanatay ka ng sini kaning limpyo na tong konsensya, no? O dili na ka kanang o parang pula na bitaw kanang dying na ka ba? Kana bitaw tao bitaw nga wala bitaw ka hinulsol, nya gikonsensyahan na siya. Nya kamatyonon na siya, nag-alingasan na siya, no? Mag-alingasan gyud. Kaya nga naman, kabalog yun siya nga naapagid siya bikil, naapagid siya wala mapasaylo, naapagid siya wala masugi. Pero kini mga tao nga kanang dying na unya andam na, ay di na gyud mag-alingasa. Di na kundem, nga naman. O kabalo siya nga napasaylo na siya, kabalo na siya nga o naka-fulfill siya sa ihatag nga buhaton sa siya o mga requirements para sa kinabuhing dayon iyahan na yung natuuhan o nakinabuhi. So, dili na siya kundem. So, kamo na lang ibasa sa mga bersikulo, kung gani, kanay ako magaling John 14:1 to, nag-hisgot siya sa mansion, sa Acts 1 to 11, o nag-hisgot din siya sa buhing paglaom nga o katong giingon diri sa ni Rabbi Yeshua before siya ni Kayab nga na ay paglaom gyapon. Ingon din niyo. And so also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? The same Yeshua who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. So, nakita lang ni Kayab si Rabbi Yeshua. So, unang ayaw kabalaka kay kanang inyong nakita nga pagkayab, pagbalik niya makita gyapon niya siya. So sa ato pa, no, puro gyud pasalig, puro gyud paglaom, puro gyud ibuhi gyud ang imuhang pag-uo. Mo na ang power sa effects ba sa resurrection power. Okay. And next is strengthens our faith in Yeshua's surprise coming for us. Sa among old version ani gigamit ni Grandma, strengthen our faith in Yeshua's second coming. Kabalo naman ta nga ang second coming ni Rabbi Yeshua, kato na murod siya sa millennial kingdom. So, between sa first coming of second coming, sa tunga na ito surprise coming. Mo na wala mahibaluin Yeshua kung sa mga angels, only the Father. So, no, kanang pagkanindot ang surprise coming, to ako naman ang estudyuhan. Unang, bantay kita, ay kita kumpiyansa kay surprise gali, ay mo balik yun siya. Mo balik yun siya, mo bitang natay kasupos tong suot, ayaw yun paabti gabi paabti nga musalo pag adlaw. Kung naamatay mga bikil-bikil, mawita ning tuyo sa mga pista na, masusig yun. Nga nung naamay kaning Shabbat, kada Sabbath day. Kaya anong masusig yun nga, anang si manahon na, maabtan yun ka nga nakos. Kaya nga naman, anytime mangyayahang surprise coming. Okay, so muna ingon diri, strengthens our faith in Yeshua's surprise coming for us. So makita ta na diha sa Acts 2, nagisgot diri. Acts 2, 22-24. Nag-ingon din ang pulong. Men of Israel, hear these words. Yeshua of Nazareth, a man attested by Elohim to you by miracles, wonders, and signs, which Elohim did through him in your midst, as you yourselves also know. Him being delivered by the determined counsel and foreknowledge of Elohim, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death, whom Elohim raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be healed by it. So makita gid gyapon nato, no? Na naay pagkabanaw si Rabbi Yeshua, naay pagbalik ni Rabbi Yeshua. So mo nang mga saad niya, no? Nga nagpalig-on sa atong pagtuo nga mubalik siya. So daghan pa siya og mga confirming verses ug nami kasuportan nako iya pun tunagan. Okay, ikapito, death has no power over believers. So ang kamatayon wala nagay gahom para sa mga magtotoo. Pasabot ani nga kamatayon igsuon, death, spiritual death na siya. Dili na siya physical death kay mamatay man gyud ka, no? Naagyoy mamatay gyud ni siyang flesh aron nga ang kalago ng espiritu mabuhi na sa spiritual world. So, ug sa kuan pa ni ang imong kinabuhi karon, sa pagkakaron ang atong pagkinabuhi naa pa sa lawas, no? O naa ta sa lawas, control ta sa lawas. So aron ma-attain nato ang kinabuhin dayon, kinahanglan kaning lawas natong ipuy-an, mamatay ni siya, no? O mamatay ba ni sa katigulangon, mamatay ba ni og i-torture, mamatay ba ni siya sakit? In order ng imuhang kalag, mupuyo na pud og lain nga kinabuhi nga uyon sa espiritu. So, kita nato nga ang gahom sa kamatayan kay gipasabot diri nga death diri
kung believer ta, dili na ka mamatay spiritually. No? Death has no power over believers, or kung tawag nato og di mo kasabutan ng death, anong tawag second death, no? Ikaduhang kamatayon. No? Na ikaduhang kamatayon, namatay mong flesh. Pag kamatay sa mong flesh, o wala masave ang kalag, aw ang kalag mag-antos gyud sa ikaduhang kamatayon. No, mo nang dire kung naay resurrection, wala na nagahom sa mga nituo kang rabon siya. Mo nang ingon dire ang pulong sa Luke 24:6-48, it is necessary for Yeshua to suffer and to rise from the dead, no, from the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations beginning in Jerusalem. Pasabot gitagaan og kahigayunan ang tanan, no, dili lang sugod sa Jerusalem padulong sa tanang kanasuran. So tanang binuhat sa Elohim, gi-offer ng kaluwasan, gi-offer ng paghinulsol, gi-offer ng pagwali o paghinulsol, gi-offer na tanan. Kay ang Elohim, mo maginang iyahang kuan, di ba? For Elohim so loved the world. So kinihugma niya. Whether unsa nga bulok sa katawhan, image man guna niya. Galing lang kay ang tao, no, naa siya gitawag na to solid state. So kinahanglan nga mabalik gid siya balik sa Elohim. Na karon ra ba kay para sa ko sa ako lang assessment na almost na gyud or habit na gyud ni masangyaw kanang ingon sa Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. So halos-halos naman gyud, no? Nasangyawan na gyud sa maayong balita. Pero naa pa gyud mga tribo na wala pa gyud maabti sa maayong balita. Pero maabta na gyud sa maayong balita, mo na gyud dire, the end will come. Okay. So number 8 proves, nagpamatuod nga si Yeshua was preaching and teaching the truth. He said he will rise again. So pasabot ba nga ang tinuod gyud ay nga nagsangyaw ug nagtudlo sa kamatuoran, mabanhaw na siya. No? Mo ni giko ani Yeshua. Gani, no, si Yeshua gani, Yeshua preached repentance and taught faith. So nagwali siya pag hinulsol ug natudlo siya og pagtuo. So muna iyahang giwali. Si Paul did the same. Kung sa gitudlo ni Rabon Yeshua, mo ko gitudlo ni Pablo. Kung sa gitudlo ni si Peter did the same, no? O kanang Acts 2:38 about na sa repentance. Kining Acts 20:21 about gyapon sa paluwasan, about sa repentance. So si Yeshua about din sa Matthew 17:23 nagpreach sa gospel nga ang matag-usa nga hinulsol, di ba? Ningin siya, repent for the kingdom of heaven is at hand. So, klaro kayo, no? And ingon pala, note, other scriptures confirming. Sa ato pa, uban po, no? Nga dili gyud mo tuo, nga nabana si Rabon Yeshua, naay gihimo ang kaaway. For example, sa Matthew 26:63-64, Yeshua's tomb was guarded. Paglubong ni Rabon Yeshua, gigwardahan siya mga sundalo. Basi kawaton, no? Kanang gibantayan gyud nila. Sa may tuyo adto. Sa may tuyo anong gibantayan nila. Kay basig kawaton niya. Kawaton ingon dayo, wala na siya dinhi, nabaw na siya. Pero kana sa tawhanon, pero nakita nato ang sa gibantayan, nawala na diha iyang body. Kay nganuan, on the third day nabanhaw gyud siya. No? Na makita diri sa Matthew 27:63-66. Lagi man din wala na 67, 66 sa tama. Hindi. Sir, we remember while was still alive how the deceiver, ginapan na si Rabon Yeshua deceiver, said after 3 days I will rise up. Bali atong basahan sa verse 62. On the next day which followed the day of preparation, the chief priests and Pharisees gathered together to Pilate, saying, Sir, we remember while he was still alive how that deceiver said after 3 days I will rise. Mo ni ang gisulti sa mga Pariseo, no, nga neto sila kang Poncio Pilato nga nag-ingon nga nakahinomdom ni sir nga katubitang mangingilad, ingon daw siya nga sa katulong adlaw mabanhaw siya. Busa, therefore command that the tomb be made secure until the third day, lest his disciples come by night and steal him away and say to the people, he has risen from the dead. So the last deception will be worse than the first. Yun niya nga paman unya kawaton sa iyang mga disciple, ang iyang body, unya ipamalitat dayon nga hala, nabanhaw na gyud siya gikan sa mga manatay. So the last deception will be worse than the first. So ang unang limbong, mas grabe pa kaysa una. So Pilate said to them, you have a guard, go your way, make it secure as you know how. So they went and made the tomb secure, sealing the stone and setting the guards. So ginantayan gila, araw wala makakawat. Pero, wala ginakay, saad sa iluhin, ba't mo gisa katulong adlaw, naman hapit siya. So, bisan po gilang kitabunan, makita gina wala na gid siya, diya sa iyang tomb. So, igwardihan naman gali ha. Dahil nga pa din sa Matthew 28:11-15, kay, napamatud-an man gid nga nabanhaw. No?
So ang mga chief priests ug ang elders, gi-bribe nila ang sundalo. Ilahang suborno ba? Gitagaan lang kwarta nga magsulti nga baka tong pagkabanhaw ni Yeshua. Oh. Ay man po diri the soldiers are bribed. Now while they were going, behold, some of the guard came into the city and reported to the chief priests all the things that had happened. When they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a large sum of money to the soldiers, saying, "Tell them his disciples came at night and stole him away while we sleep. And if this comes to the governor's ears, we will appease him and make you secure." So they took the money and did as they were instructed, and this saying is commonly reported among the Jews until this day. Oh, sa to pa katong gihimo nga pagbulay masulti nga nabanaw si Rabong Yeshua, di wala nabanhaw bali namakak sila, no? Na-report na ngadto sa gobernador, di balita na hangtod karon. Di ba? Naamang gali ko na nadunggan no nga kanang interview sa video. Ana orthodox gyud. Mo ni, no? Mo ni lang istorya nga kanang kaning istorya no nga for they took the money and did as they were instructed, and this saying is commonly reported among the Jews until this day. Nga gikawat ang iyang body o wala gid siya mabanhaw. So mo nang mga ubang Hudiyo mo nilang gituhuan na wa gyud mabanhaw tong ginansang nila sa kahoy until now. Pero kita kay kabaluman ta, no? So mo nang padayon din naton nga ipasabot og giwali. Then gani naapoy grupo dito sa kaning Pharisees ug Sadducees, naay Sadducees dito sa ilaha kanang Sadducees. Pareha nagsikta sa Pariseo. Ang nakadiferensya lang kay bali sila tinuan. Ang Pariseo motuo pagkabanhaw og anghel ug espiritu. Pero ang Sadduseo mura siya ateist. Dili sila motuo nga naay pagkabanhaw, nga naay anghel ug naay espiritu. O mo magali ning usa ni ka atong si Paul bitaw nga sa dihang nakita niya nga naay Pharisees ug naay Sadducees. Ato bitaw gi-charge na siya, gi-judge na siya. Aron malibog ang congregation. Ningon dayon siya. Atong basahan diri kini. Sa verse 8 nga niya diri. For the Sadducees say there is no resurrection, and no angel or spirit, but the Pharisees confess both. Then there arose a loud outcry, and the scribes who were of the Pharisees' party arose and protested, saying, "We find no evil in this man, but if a spirit or an angel has spoken to him, let us not fight against Elohim." So mo maning katong kuan nga okay ang nag-judge sa iya grupo man sa Sadduseo o grupo sa Pariseo. Nya kay nagpailayla man si Pablo nga ako nito ko pagkabanhaw, nito ko angel, nito ko kining sige gituhan. Kanang espiritu. Nya kay ang pikas nga side kay wala man mo tuo. So naay gitawag nato og conflict commotion. So mo nang gidali-dali lang hipo si Pablo kay pagpaman tungod sa ilang gubot kutas-kutason nila si Pablo. No? So actually mo na ingon dinhi nga napamatuod nga si Yeshua was preaching and teaching the truth. He said he will rise again. Napamatuod jud nga nabanhaw gid siya. Bisag unsaon pa ani, gani gi-confirm na ng Pablo, no? Ang napagtudo naagi pirmi apil sa pagbanhaw. Pero naag gyud ni supak, pero wala gyud. Wa gyud mo daog ning supak kay ang kamatuoran mugawa budaog ba gina. Bisag unsaon pa nimo budaog gina kamatuoran. No? Mugawas gina kamatuoran. Okay. Number 9 nga power of resurrection or importance is makes the believers bold to witness for Yeshua. Kabalo ba mo ato kung naminaw mo sa speech atong paglubong bitaw ni itong memorial itong ilahang Charlie Kirk. Wow po kay mga speech ang mga president, vice president, secretary of state. Pagkagwapo gyud kayo naka-comment dito ng daghang naka-comment ba nga kung ang nagdumala sa usa ka nasod matarong ang mga tao mag-rejoice. Grabe kay sila kay katulad daan si katong giwagi imbis unta kay mag-speech sila ba, nag-preach na noon sila. Kana si Marco Rubio, kana Secretary of State sa US. Guwapo kay han preaching. Duta na daghang kay nindugod, no? Kay eskucha sa pagkabanhaw. Gali naka-praise siya kang Charlie Kirk ba nga at the age of 31, no? Unsa gyud gali siya nakakuan siya, naka-praise siya kang Kirk nga anang idara, so much knowledge ang iyang hibawan. So much knowledge. Dili man kag politics, gikan sa politics, gikan sa Biblia, gikan sa business. Tanan niyo ba tana? Kaya niyang tumagon. Imagine at the age of 31 years old. Kabalo siya sa unsay adlaw nga ipapahulay, kabalo siya unsay kanang for example kanang conflict between Palestine ug Israel. Kinsay sipya, kabalo siya na. Unang maayo gid siya nga debater. No, kanang for example may tungod sa abortion. Atong naay babae nga kanang nagmutana siya abortion. Nga kinahanglan kanang naburos daw kay kinahanglan kay aron nga basta kay ang gingon adto nga kanang pro abortion siya dili baya si Kirk baya is kan baya siya kanang pro life baya siya.
So ningon siya nga nga nang ipa-abort man na nimo. Yung tumubay nga it's just like a parasite. Parasite. Kaya nagsak ko siya sa mga nutrients ng mama. So kanang baby nga nasa parasites na siya, so kanang ipa-abort na siya. Di na nga siya. Sa parasite. Kuya na gino. So mo na siya. Makes the believers bold to witness for Yeshua. Okay. Number 10 is partakers of Yeshua's glory. So makambit po ta sa himaya ni Rabon Yeshua. So kung nagtutag pagkabanhaw, kung unsa nga himaya nang bitan ni Rabon Yeshua sa ding nabanhaw siya, mao po na tuwa. Kung sa man himaya tumakuha iya, kana nang incorruptible body. So mao gyud nay akong gipangandoy ba no nga aron nakita mo ginato nga ang atong body is deteriorating na gid kaayo. Gani atong kusog kay nainay puspaw. Gani atong lawas, wala na no? Naanagay mga kaniadto batan uta gwapo ta pagkahuman, gwapo pagkahuman nagkapangit. Mapangit pulit ta. Kay ngano mura man taog example sa dunot, no? Madunot man gining body. Nga sa resurrection day ay pagkanindot nato, no? According pa sa mga naka-witness dito sa langit, ang atong edad bitaw nga banhawon ta between 18 to 20. Na imagine di ba? Kanang edad ni mga 18 to 20 mao na imuhang pinakagwapo nga kanang state sa imuhang pagkatao, di ba? Ug sa bulang pa na siya, blooming stage na siya. So mao na nga resurrected body. Mga gwapa-gwapo, wa na mga pangag, wa na mga sa paniato dinhi, no? Puro mga gwapo-gwapa. So mo na himaya. So mo nang I look forward to that day nga may tawag gina sa tuwa. Okay, so muna ang last topic nato, no? Pakapila lang siya actually sa atong last siya but end of level 6. So karon humana man siya, mo man actually sa akong notes wala na ni siya pero akong gi-review ang notes ni Mrs. Naama ni siya apil gali na ako man ganitong napay birthday nga katubitang ingon na wala na ako gisulat kita may mga kay contents. Pero apil ni siya ha katubitang sa Luke 14 kung maghimo bitaw ta og pista nang magkumbira ta ba? Kasagaran sa kalibutan maghimo kay kumbira sa birthday or Thanksgiving or naay nakapasar. Nakapasar ba? I remember nga ako man di ay kuan akong pagkumangkon nga katong anak sa akong igsuon nga PhD na kay nakuha din nakuha na ako no kay murag ningwan mo siya kanang nangayo siya og murag kanang favor pa sa akong nanay kay ako man di ay pagkumangkon summa cum laude sa UP Diliman ko yawa koronado summa cum laude UP pag yun Diliman ingon din siya nga kanang unsa may imong ikahatag ani nin nay ano to pa nang bira so ato pa mag-Thanksgiving sila. Nya kasagaran kuan nato sa Thanksgiving, di ba? Imbitahon nato katong kung amigo nato mga amiga na pwede kung birthday ko sila imbitahon pud ta. Di ba? Mga usually kasagaran. Na ang ingon diri sa pulong, ingon diri ang pulong, but when you give a feast, kung maghimo ka og feast, no, invite the poor. Imbitahon nimo ang mga pupri, the maimed, sabi ng maimed. Mga baldado no, mga kani sa laptoy nga pagkastorya, KWD. Maimed katong mga maimed kanang walay kamot, walay tiil, the lame bakol o katong buta. Mo to imong imbitahon and you will be blessed because they cannot repay you. So, mahimo kang mapanalanginan o bulahan ka kay di sila kabayad nimo. For you shall be repaid at the resurrection of the just. Mas ato pa dai ani hapit na ba? Hapit na pag itong Thanksgiving, di ba? Atong Thanksgiving karon sa camp, galing lang kay nahagom og Shabbat. Muna akong giingon ni Mrs. nga mag-Thanksgiving ta, ibitahon ta ning mga silingan nga mga pobre. Kay part na sa bayad unya nato sa resurrection of the just. Ibitahon ta nitong mga silingan nga mga pobre. Gani kaningon si Mrs. nga ang inyong birthday after 1 week na, kung ano man na kanang Thanksgiving naman na sa camp. So ayon na lang ka mag-birthday dito na lang kuno ikaw ang handa. Kundi na pwede. Lahi ta yung dalay ko na kung handa. Ang imbita ko ani, nangyari ba sila nga ikaw pa, bakakon kay kapain ka, mag-birthday ka pa, magpalit yung sa kalangisan ng isda. Anak ko no. Antod karon wala pa gidaw. Sige nila. Wala pa na karon pero one day, itaw niya mo isda, imbitahon ta nita ng igsuon. Mga unta, ang sudan, puro isda. Ngitong tanak ko ni Brad, bila nang isa ka dupang tulingan Brad. Abot ka ng 5 mil? Sobra? Ngayon, baka kung si Papa kay kapag ko na sa nakita, ato ko na kung market pag uli na ako pag-abot ambag lagi ang tubig ko may. Sunod, natuo mo ako ng Panginoon Rabon Yeshua dili ihatag o nangayo ko kay mahinambo ko di gyud ihatag.
Pero nangayo ko kay aron nga makita ninyo nga matulad-anon si Abay Elohim sa kuha, ay hatag na niya. So anyway, no? Kita din considered man ta nga mga poor, pero naabag yung pobre na to. So anyway, i-appeal ko lang na siya kay basin malimot nga karong Thanksgiving maghimo man gyud ta og kining feast. Camp kay burag 25 years na siguro ta. 30 years, no? Dayon sa mga nagminyo is para sa mua, kaming nagminyo is 25 silver jubilee. Mapay silver. Ani si RK, yung tanda na ni Baka. I did. Isa pa. Hindi. Isa pa niyang iandam. Uy, pasalamat mo, kinaabot ka 25 ka to eh. Isa may kami nyo andiring, nabot na 25 ka to eh, tasang kamot. Ang kumplito, banaw gasawa na Isa nabot. Wala? Kamu brad, pilang ka to eh, brad? Kalimut na ka, brad? Kulang pa? Ato pa, kitang gilugayan sa ilo. Kana kita long life, konti na siya. Panalangin din na sa Elohim nga, salamat, kabalo mo, perting hilak at taon ni Erika Kirk, kaya nga naman, namatay iyang bana, kanang sa kuwan pa, wapagin siya matagos iyang bana. Di alang-alang upuha. Kaning kami nyo nga, 25, pagpaman 30 years, 40 years, 50 years, kada mo kung galikog kami nyo nga 75 years? Saan na 75 years? Ang 50, Golden Jubilee. Ang 75, saman, Diamond Jubilee. Okay. So, dirita do? Judgment. So, sa among term ating una, nagigamit is eternal judgment. Pero, ang gikuan rin ni Grandma, i-generalize lang niya. So, kaya gikuan ito ni judgment. Sa kuan pa, pagkukom. Level 6 topic 2 na ni siya. So, makita nato nganong naag yung judgment. So, nga na ako appeal po ng teaching sa judgment. Gani, appeal man niya sa Hebrews 6:1 and 2. Naging diri ang kulong nga Hebrews 6, ingon diri of the doctrine of baptizing, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. So, ang eternal judgment is part ni siya sa elementary principles. Meaning, part ni siya sa atong basic foundation teachings. Ang ay gini siyang itudlo, kay aron nga ma-aware ang tao nga di bitaw ta kumpiyansa nga naagid tay hukom. Okay, makabantay ta. So mo ingon diri, Jude 14:15, behold the Lord comes with 10,000s of his saints to execute judgment. So sa ato pa mag-judge si Rabo ni Yeshua, dili ra siya isa. Magdala siya pila? 10,000s of his saints. So maayo kay ni nga mga judge. So wala gyud makatago. Dayon Hebrews 9:27, it is appointed for men to die. So, mamatay mong kita, no? But after this, the judgment. So, mamatay ang tao, humani ang naagi hukom. So, muna'y kuyaw-kuyaw, okay, asa kata. Pero, kita nga andam na, di ta makuyawan, no? Kaya sa pulong, for me to live is Christ and to die is gain. So, ganun siya. Acts 10:42, it is he who was ordained by Elohim to be judge of the living and the dead. So, ang gi-ordain ni Abay Elohim, no, si Yeshua nga maghukom sa mga buhi o sa mga patay. Pasabot aning buhi igsoon, buhi sa espiritu, no? Kining deadly patay sa espiritu. Gani katungtuan na sa hadis kay patay man to sa espiritu. Si Rabon Yeshua gyapon mo judge ato. Okay. So, John 5:22, for the Father judges no one, no? But has committed all judgment to the Son. Ato pagkinsa man gyud maghukom si Yeshua. Okay. Ang Hebrew word sa judgment is mispat, no? Mispat. Ngayon ko, mispat, kung pa na mo, butang ni mo, kuha ni mo ng M, ibutan ni mo ng I diri, sipat. Kaning mga sipat, hukmanan. So, dili talayo sa mispat. Huwag mo kasabot og mispat, mga sipat. No? Or sa Greek word, crisis. Wala na crisis na. Klaro na ni. Crisis. Dolora. So, mispat is a verdict. Or sa kabulong sa verdict. Anong verdict ba kanang imuhang, for example, kanang na-judge ka, atong tanawon sa English, kaya napupoy ko na yung verdict. Ang verdict mo, final ni mo nga sentensya. Example lang niya, atunin ko nun. Okay. Verdict. Say kwanta sa verdict. Okay. Verdict. Ito step. The finding or decision. Okay. The finding or decision. Okay. Verdict means the act. No, sorry.
Verdict is the finding or decision of a jury on the matter submitted to it in trial. Meaning kag final decision ba? Alinitan karon? No. Alinitan kanang nakasasilid kang Charlie Kirk. Okay. Ang ilahang state sa Utah, pwede nila mapurso ang death penalty, no? Ang death penalty is it's either electric chair. Pwede kang kurintihan ka, ipalingkod ka, then kurintihan ka, antod ka mamatay. So magpili ra tulo ka buok ng ilang isbutan dito nga kanang death penalty. First is electric chair. No, gani atong una gi-adapt na sa Philippines during sa kang Marcos nga kanang kurintihan ka. So electric chair muna, no? Ay voltage na siya. Dayon kurugon ka, mag-agonize gid ka kanang magkibaw gid ka sa kasakit, antod ka mamatay. So may electric chair. Then ang second is lethal injection, no? Lethal injection meaning injectionan ka o kining drugs nga mamatay ka. So according nila kung available ang injection sa 30 days, pwede ka i-lethal injection. So mo tinitabo atong diri gyud sa Philippines gi-adapt na siya katong inomdumo ni Ichigaray. Ichigaray ang katulong na katubang father man ang rape sa iyang anak many times na during sa time ni Estrada. Ang iyang sentence is death sentence pero ang iyang kuan kanang yung sa siya pagpatay is lethal injection. Dayon diri sa Philippines, ang uban dili naman wala po lethal injection, bitay kanang bitayon ka. Karon dito sa ilaha, tulo to ilaha kanang electric chair or lethal injection. Dayon ikatulog is firing squad. Kanang firing squad ka. Dayon maglingkod ka din ha. Dayon ang mo pusil si mo ha na ay pusil ray mo gawas, no? Buka ra sa pusil ba. Dayon ang ilang aim target sa imo ha isang imong heart. So karon kay September 29 man to kung makonvicted tong nagpatay niya. Actually klaro naman yun, no? Pero dili mo na sila dito kay nipatay ka. Na kuan man ilaha kanang naapon sila form of government kanang unsay reason ba nga gipatay nimo. So naay mga judge, naay mulaban ay attorney. So klaro man gid kayo nga assassination yung gihimo. So pwede nga o depende na no kung naay nag-ampo atong tawhana nga maluoy nga kadawat nga rebunyesya, pwede itong dili siya death penalty, pwede siya life sentence. Mura na niya walay bail, dili nimo pwedeng bayra kwarta aron makagawas ka mahimo kang kanang libre. So duha ra yung padulungan, it's either death penalty or kanang life sentence. So mo na ang kanang pagkuan sa kanang sentensya, no? So mo gitawag verdict. Okay, verdict. Mo na ang imuhang sentence ba? Kanang mo ni imong judgment karon death penalty ka. So verdict na siya. Dayon pronouncement of sentence. So ang pronouncement of sentence kanang kanitan kung bikado ka, kanang nakapatay ka, then ang pagpatay nimo kay dili ba murder ba dili intentionally kanang self defense. Pero kay napatay man nimo so mahagog siya homicide. So ang pronouncement ana mapriso ka 8 to 16 years. Ako na kuan na kay sito ko may anak kay katong mga nangapriso bitaw nga akong giadtuan kasagaran nilang sala para atong papa ni Iskaraya homicide man to. Nya kay self defense man tong iya ha. Ang sa ilang wala ba nga 8 to 16. Nya kay pag hearing karon dili man gid siya intention gyud, no? Kanang self defense man gid iya ha. So nahagpo nga ang iyahang pulong is 2 years na gyud o pila ka bulan, pila ka adlaw, pila ka oras, pila ka minuto, pila ka segundo, pilkada na siya. Na karon kay ang nakulong naman siya og more than 2 years. Pag kuan dito pag pronounce ang sentence nga ang iyahang sentence is mapriso siya sulod sa 2 ka tuig, 5 ka bulan, o aning adlaw, aning orasa, aning minutuha, aning segundo. Sobra naman. Gibayaran siya sa gobyerno. Di karon pag himo sa release paper, ingon man itong warden nga, oy makoy kanang kaning ba kaning sobra ba? Ayuhan na kanan apas pa deg kuan ng kuan warden na. Siya nakakuas kwarta. So muna gitawag og pronouncement of sentence. So sa spiritual ani, inani ni siya. Kung ang atong ngalan, before bitaw ilabay sa lake of fire, matubang pamutatanan, no? So ang verdict dito, ang pronouncement sa sentence, ug ang punishment dito sa lake of fire gyapon tanan. Pero ngano man nga tan-awon man ang imuhang works. Kay ang imuhang works og daghan kay ka og daotan nga binuhatan, ang imuhang place sa lake of fire lalom-lalom gyud kayo. So nay uban, ibutang nimo ang lake of fire. Ana man ang lake of fire no tanang di ba kita mo nang dagat. Amo ni ang lake of fire. So naa siya level. Naa level ana level. So siguro imuhang sala kay nangawat rawang tawag gyud ka hinulsor, nara ka di sa ibabaw. Pero lake of fire gyapon. O waitan karon pulo ka mo imuhang nasala. Kasi what? Ikapulo ka nila lalom-lalom gid tanan pila ka tawo imuhang kuan, bali pulo ka tawo imuhang. Labaw ka og pulo ka tawo kay namakas lalom. No?
Kaya yung demonyo, dito mabig siya sa bottomless. Dito tubig siya sa pinaka-deepest, the deepest part sa lake of fire. So, muna ang judgment. Gusto ko, piting inita. Dili lang si babaw init, samot na na sila lo. So, inana ng verdict. O, inana ng judgment. Okay. So, muna ha. Dayon, ang Greek word is krisis or decision executed. So, sa to pa, muna siya imong final ni mong result sa imong sala. So, muna ang judgment. Okay. So, sabda na to ha, naagi tayo judgment. Dayon, atong studihan diri Elohim exemplary judgment during the Old Testament, no? Or in time or history. So, sa sinugdan pa lang, naanagyoy judgment ng Elohim, na nabisi pagkukom. So, mo gali atong studihan diri, ang una nga judgment is ang judgment ni Adam, ni Haba, ug ang serpent. Oh, sa diha nga si Adam ug si Haba nagpakasala, so naa sila judgment. Sa judgment nila, immediate judgment was made. Ano silang judgment? Ha? Oh, sa judgment ni Adam. Dili ra man ni gipagawas, ha? Oh, sa judgment sa lalaki, yung diri ikaw lalaki, yung diri ang pulong. Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Ang tunglo is, curse is the ground for your sake. So, matinunglo na ang yuta tungod nimo. So, muna, in toil you shall eat of it. Sa to pa maghagok ka, pakakakaon. Sa tibuok nimong kinabuhi. Kunya, both thorns and thistles, it shall bring forth for you. Sa to pa, ang mga tunok o sampinit, magtubo na siya. And you shall eat the herb of the field. So, kaon na ka sa mga herb sa field. In the sweat of your face, you shall eat bread. Sa to pa, makakaon ka o magpasingot ka. Okay, so munang judgment. Dayon, till you return to the ground, for out of it you were taken, for thus you are, and unto thus you shall return. So sa ato pang hitabo, no, magkaon gyud siya og singot. Tibok niyang kinabuhi. Nang magpasingot gyud siya makakaon, hangtod mamatay siya. So muna ang judgment sa lalaki. Na ang sa babae ang judgment. Ang sa babae, I will greatly multiply your sorrow and your conception. O akong ipadaghan ang imuhang kasub-anan o ang imuhang pagburos. Conception? Pagburos. In pain, sa kasakit, mga naka o mga anak, mga bata. Kung ang imong tinguha, naaragyod sa imong bana. Kabalo mo ani, di ba? Kanang paghuman o according pa tong usa ka kasabot ko ani ba katong usa na to kay nga nag-ingon na human siya kamatay, nagtinguha na po siyang bana. Gusto na po siya maburos. Human siya panganak. Human siya panganak, bago pa siya nanganak, ang iyang tinguha na po siyang bana kay gusto na po siya maburos na po. So mo na course sa babae. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Okay, no? So, mo ni ang judgment sa babae. Ang sa judgment sa babae, multiply ang kasub-anan o ang pagburos. Kanya, in pain you shall bring forth children. So, sakit din mga anak, no? So, anyway, dito bitaw niya sa new earth o new heaven na amang gapoy pagpanganak. Mabali na ni siya. Dili na soro ang i-multiply siya. Sa new earth o new heaven, bali na. Tingnan da, I will greatly multiply your joy in your conception. So, magkanako na, gani, ang bata, karon pag manganak, maghilak yun. Pero sa new earth, ang bata, pag manganak siya, gakatawa na. Bali tanan. And in course, pag karon sa tao, pag abot sa new heavens, new earth, bali ko siya. Dahil ang ingon diri sa snake, ako yung snake lang, wala ko kabalo kung sa ikon ang snake. No, kung sa iyahang gangatan niya dito. So, because you have done this, cursed, you are cursed more than all cattle, and more every beast of the field. Dato ba kaning halas, mo gini pinakatinunglo. Gani, according sa studies, kay ingon dire, you are cursed, no? Nga you are cursed more than all cattle. Di ba ang cattle, sampo sa cattle kanang mga baka, no? So pa na sila upat ka tiil. Hindi tag cattle, tag-upat nagtiil. So kaning snake believed to be naani siya tiil, mura ni siya buaya. Munang buaya, mga kanang buaya kanang mga tuko, matuko. Considered as reptiles na sila. Pero ang halas, sa diha nga natinunglo siya, nawalang iyahang kamot og tiil. So, imbis kay magkamang siya sa mas buaya, no? Kaya nawala man niyang kamot og tiil, so mo nang magkamang na lang siya. On your belly you shall go. So, wala na sa iyang tiyan, maglakaw na lang siyang gadapat yung tiyan. And you shall eat dust. So, magkaon na siya kabog. Actually,
kanang halas dili abog yang pagkaon. Ha? Ang hitabuan ning halas, kabantay mo galaan ang halas, magtilap na siya sa dalan. Tilapan na niyang yuta, pag tilapan ng yuta, makahibalo dahil siya kinsay no agi diha. O palitan ni agi ng ilaga. O, so pag matilap to niya, madetect dayon niya asa ni agi ang ilaga. So munang matultulan niyang ilaga, ay bisag pamukat-kat ng kahoy, tuwa, abton niya pungitos kahoy. Ikauno na niya. O, so actually, ang iyahang kuha na dili gina siya kakawag dust. Ilawan lang niya ang dust ug unsay ni agi diha. So makadetect na dayon siya o unsay iyang kanunan. O, ilawan niya ba? So munang sige na siya na. Ilawan na niya ang dust. All the days, and you shall eat dust all the days of your life. Sato pa, dili gid siya kataon o dili siya mutilaw o abog. Ha? So yahan nang istingan o kinsay ng agi dina. Og halas mo niya agi da, bukto na niya. Kaya hapon ang kanon. So muna judgment. Okay. Oh, muna niyo, immediate judgment was made. So diha na ang judgment. There's a curse. So na ay tunglo dayon cast away, ipapahawa sila sa paradise. Okay. Dayon, judgment on Cain. Genesis 4:1-16, kung malibasa. Before the act, there was a warning. So actually, before ito nilaghi mo, naa mag-warning. No? Pero, wala pa siyang minaw sa warning, napatay niya. So, judgment was immediate. So, naagi dahil judgment. And curse was with it. Then, cut off, there was a warning to the person. So, makita ninyo, kung sa judgment ni Cain, kita nato din, di ba? What have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. So now you are cursed from the earth which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. So ang sinitabo, natinonglo si Cain. Then when you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. So mag-uma siya, wala na ni igong kusog. May kahatag. Mahimo na kang fugitive and abagaban, you shall be on the earth. Sama ng fugitive. Kanang sibat-sibat, badagan-dagan, bagaban. Kanang wala na kang estranghero, wala na kay insaktong lugar. Muna ang iyahang tunglo. Okay. So, muna nahitabuno kang Cain. Dayon, the generation during Noah's time. O, kita ninyo, di ba? Kada disobedience, naagyoy judgment. So, diri, nakahimo siya o kining disobedience, violence, murder. So, naay judgment. So, sa generation na po ni Noah, Genesis 6 and 7, kung nalibasa na. So, naay nag-warning si Noah. Nag-preach siya for 120 years. Ganito sa mga katahang brula, ginominaw. So, mahitabo, judgment came to pass. So, niabot yun ang lunok. No? So, there was a total regeneration. Pasabot, gipatay gitong tanan nga mga kaliwatan to except lang sa nakasakay sa arka. Katong mga anak niya, mo na to siya ay naghimo na po bagong henerasyon. So, mo to ha, ang judgment. Okay, ang judgment na po sa Elohim against Sodom and Gomorrah. Okay, walo naman tang Sodom o Gomorrah, kanang Sodomites, sagol ni tanan LGBTQ na dito tanan. Ha? Gawas ana, worse gid nga worse ang Sodom ug Gomorrah. Gani naman ko'y nakakita dito no nga katong mga komentary ba about sa pagsunog dito sa Sodom ug Gomorrah. Naamang ko'y mga actually tanaw niyo to mga bukid-bukid to siya pero mga balay diay na siya, mga building diay na siya nga gisunog nga makita niyo nga form siya o kanang mga bukid-bukid pero building to siya. Dayon ang presence sa sulfur bitaw kay gisunog man siya sulfur. Katong mga sulfur nga julin kadako dagko pa ana. Ebidensya to siya o magkuha ka to imong sunugon. Siga gid yang siga is blue flame. No? Blue flame. Kita mo anang magluto mo og Petronas kanang LPG. Diba? Kita niyo yellow man nag-blue. Pero ang kuan, ang sulfur is blue gid na siya. Nya kay ang lake of fire is sulfur man na siya that burn with brimstone. No? Lake nga sulfur na siya. Brimstone or sulfur, no? Mao na siya. So inana kakusog ang intensity sa kalayo. Muna ito, no? Sa judgment, gani dito, naapay bargaining and warning. Ngayon lagay si Abraham, Rabuni, Elohim, og naay 45 dito ka righteous, imong sunugon, dili. Og naay 30, dili. Og naay 10, dili. For the 6 at 10. Og naay 5, dili. Nakawak man gyud 5. Isa ra man gyud, nakaplagan. Si Lot ra man gyud. So sige mo sa Elohim. Ay Lot, gawas na diha Lot. Di kuha sa anghel, dayon, gisunog ang Sodom o Gomorrah. So mo gyapon no? It came to pass a total destruction. So muna ang judgment, no? Okay. Another na judgment to believe against the Egyptians who would not believe in him to free Israelites. Kung sa judgment ani, gani ang judgment, kita naman nato nano, kumo naman ginata, kay mo nato masbutan. O nahitabo gyud nga ang judgment kay dili man sila mosugot na ay death sa firstborn, na ay mga plague, ang water became blood, daghang kay baki, pangkuto, langaw, kahuman, nangamatay ang mga binuhi,
Dayon ay locust, na ay kangit-ngit, na ay death of the firstborn, na ay mga baghubag, na ay pag-ulan of hails. No, kanang works no nga dagko. Ang ulan. Oh. So, naagya po. So, kita din na judgment of Elohim against Egyptian. So, muna ng death of all the firstborn. Okay. So, napadali, death of all firstborn of the Egyptians. So, muna ang judgment kay, ano man ni siya? At maligid ang tao, ni-obey lang bitawid ang pero, wala gid destruction mitabo. Kung nag-obey lang gid ang pero, nga, pag-ingon ni Moses, let my people go. Kung ni-obey lang siya, ang Egypt gud, ha? Wala gid kalamidad nga moabot. Since nga ang pero, ang king, ha? Stubborn man siya. No, nagbagahi siyang kasing-kasing. Tungod siyang stubbornness o tungod sa hardening siyang heart. Kung sa'yo nahitabo. Total destruction yapon ang nahitabo sa Egypt. Dali man kanan nga matay ng firstborn, nga matay talaga mga binuhi, no? Na-plunder sila tanan. Actually, grabe yun ka luoy ang Egypt paghawa bilang Moses. So, muna resulta sa judgment sa stubbornness o sa hardening. Now, ito na sa tuwa mo, natay stubbornness, natay hardened heart. Ayan na lang yung paabuta. Ayan na lang yung paabuta nga naay kamatayan mo sulod. Ayaw paabuta nga naay mga hubag-hubag. Ayaw paabuta nga, yan na naman pangtutuman mo. Diba? Ay time dito una nga, daghan kay tuto ato mga anak. During sa time pa ni grandma, ako'y anak nga gilak-hilak ato kong eldest kay gipaupawang yung grandma, wala to gipaupag, mubo lang yun, pero mapirtigin yung hilak. So, sometimes na hardening itong heart, na stubbornness. Sa amin lang ta. Actually, dili naman ka nang natin mga hubag-hubag. Nagya po na, tungod na sa stubbornness. May kag nahubagan ka kay gipaat mang kukuan, buyo. So, susihan lang bitaw nato itong kasing-kasing, naagin na siya ay stubbornness na to. Naagi hardening. Okay. No? So, ingon diri, Exodus 14:20, death of Egyptian soldier in the Red Sea. So, nangamatay po itong mga sundalo. So, makita ninyo nga wala yun. Pag naabitaw tayo stubbornness o hardening sa kasing-kasing, wala gay prosperity. Kalamidad yun mo ako. Tinuod man gina sa to, no? Kung naatay stubbornness, naatay hardening sa kasing-kasing, wala gay blessing. So, nahitabo, no? Kalamidad gay mo abot. So, munang, ngayon diri, no? Nahitabo kay, ni against man sila sa Israel, so munang fulfillment of Isaac's blessing to Jacob. Cursed be everyone who curses you. So, matinong lugot ang tanan nga mo tunglo nimo. Kaya nga word man kuna sa Elohim para sa Israel. Gani, karon, hangtod karon. May gali ang Philippines kay neutral ta, no? Murag. Nasa tayo na Duterte pro Israel ta. Ambot lang ni Kang Marcos. Kang Marcos, awak ko mo kay ano mo ganahay gud sa kontrol sa balita ron sa Philippines. Anyway, so muna na. And number 6 is the judgment of Elohim in violation for the commandments he gave through Moses on his people, Israelites. So, naapo diri. Nakapun na ibasa na. Basahan na dugay tamo man. So, since level 6 naman, patugi lang gid po magbasa. Kanang Exodus 20, violation sa iyahang 10 commandments. No? Unsay judgment. Naana tanan. Muna ang judgment of Elohim in violation of the commandments. So, gani, ako na lang ning kuno, kamo na lang ibasa ng mga bersikulo. Dayon diya sa Deuteronomy 32:48-52, guidelines to his people to follow. So, makita nato din na may example, no? Ang mga katawhan na nagrebuilde, kamatayon gilabas. Then si Moses, no? Gipanisyan siya nga di makasunod sa Kanaan tungod sa iyahang mali nga attitude. Imbis istoryahan niya ang bato, nga mao si Yeshua, giibunalan niya si Yeshua. No? So, wala siya mapakita o pagpasidumog sa katawhan may tungod sa Elohim. Si Joshua, naabot siya sipiat kay kumpiyansa ra kay siya sa iyang katawhan nga napildi sila sa AI, artificial intelligence. Napildi siya dito, kay naay tawong kawatan. Nagkumito si Akan, pildi sila, no? So makita nato nga for every sipiat na agi judgment. So mo nang ato lang ni to be continue ni nga topic kay taas-taas man ni siya. Sa mga Old Testament ni siya, so next ani is judgment of Elohim through kings. So ang paghuk napaday, judgment of Elohim through judges. Makita na makita niyo sa iyong Bible na agi libro, the book of Judges, no? Diyon sa paggamit sa Elohim ang iyahang paghukom, pinaagi aning mga maghukom o judges. So, ato panahon na judges may gigamit, no, para ng Deborah, ni Othniel o nilang Samson, mga judges to sila. So after ana, wala gyud muna ang Elohim kay ang mga tao napabilin man sa pagka disobedient, nga stubborn. So nag-raise up na pud siya og mga hari. So hari, no, hari na pud niya gipa-judge. Dayon, ang mga hari kay gabinuang man, naa na po yung mga prophets. Na yung mga prophets.
Silang Elijah, silang Elisha, o. Hanto na dahil, makita ninyo nga ang sequence sa itong Bible, o, gikan sa 1 Samuel, padagan na sa Malakay, puro na mga prophets. O, so nakita ninyo, muna ang judgment sa Old Testament. So, ang, ato, muna, first man siya, diba? First, exemplary sa Old Testament. The next na itong topic is, second is, Elohim's righteous judgment through Yeshua the Messiah. Meaning, sa New Testament, unsay mga judgment na po. Okay. Ato nang i-follow, ato nang i-discuss next Shabbat. Okay. May mga pangutana? Any question? May nasabtan?